Breaking news! Luistro dapat mag-resign, dapat ma-disbar. Ayon kay Attorney Guanzon. Sa isang panayam kay Karen Davila, mariing binatikos ni dating COA or COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon si Congresswoman Jervil Luistro. Sa interview, inungkat ni Guanzon ang umano'y naging papel ni Luistro sa pagtatago sa kanyang mister na nasangkot sa kasong rape. Ayon kay Guanzon, si Luistro, isa pa yan. Dapat mag-resign yan. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband, who was accused of rape, dapat nag-surrender siya. Dagdag pa niya, anong klaseng abogada ka? Abogada ka ba? Dati ka pa raw fiscal, accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender. Dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro. Ano ang masasabi ninyo doon sa House Committee on Justice? How they handled? Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan eh. Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro-Martin, pro-BBM. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker eh. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla. Di ba nag-surrender siya? Eto, rape ha? Non-bailable. Sabi niya, sa akin, yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw fiscal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? May dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro. Lumalabas lagi yung fabricated cases of rape ng asawa ko. With the branding that tinago ko ang asawa ko, Yes. I evaded the law. That's what's going around. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her reputation. Congresswoman Luistro! Make my day. Balikan natin ngayon ang impeachment complaint. Dami lang naman yun. That's a dummy complaint. Sinasabi nga ni Congressman Erice, that lawyer is the lawyer of Lisa Marcos against Glenn Chong. Paano kami maniniwala dyan? I just did that para mabar yung any other complaint. Nag-file pa rin ng Makabayan. Yan naman ang gusto ko sa Makabayan, consistent. BBM resign, Sara resign. Itong si Risa Ontiveros ng Akbayan eh. Dati, never again. Ngayon, why not? Maririnig mo ba siya? Nagsasabi ng BBM resign. Kabayan is consistent. Diyan ang mga kasama ko noon sa UP. Mga kabatch ko yan si Lisa Masa. Consistent yan. Di ba? Akbayan gusto nila Sara i-impeach, saka na lang daw labanan si BBM. What kind of thinking is that? Anong klaseng strategy yan? I think ang gusto talaga nila mayari is BBM gang will support her either as vice president, di ba? Pero dreaming na yan na tatakbo sa president dahil hindi tatakbo ang BBM gang. Mas guwapo naman si John Vic Remulla kaysa kay Lamas. Tatakbo yun. Sabi mo, ma'am, bardagulan. Bakit? Bakit kayo magagalit sa akin? I'm a private citizen. Sue me. What can the president do in the last 2 years of his administration that would really make a difference? Kasi naging whistleblower siya naglabas nung yung mga flood control. Hindi totoo yan, ma'am. Because I think, eto na naman, prediction ko to, kaya makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw. Nakaw todo-todo. And they use the budget. That's why yung yan mortal sin nila to our democracy is that they used Congress to loot our taxes. Mortal sin yan. At ngayon, hindi nakukulong. Walang nakukulong. Si Revilla nakulong. Ano ba yan? Palit ulo? Hindi.
2 years to go. Dapat ipakulong ni BBM si Romualdez para tumahimik ako at tumahimik yung mga tao who are supporting me. Bakit si Saldico ang binabanatan nyo? Sinasabi na ni Saldico na ang mastermind si Martin Romualdez na nag-atid siya ng pera doon at kay Bongbong. Pinalayas nila kasi ayaw nilang magtestigo. Ngayon gusto na magtestigo, ayaw naman nilang pabalikin. Kunyari lang yun. Bakit si Senate Torpeng Lacson sa Blue Ribbon in-invite si mag-testify by Zoom, si Saldico? Nung lumabas na sa ibang network yung part 1, part 2, part 3 ni Saldico, ayaw na ipatestify doon by Zoom. Ano ba talaga, Senator, ang rules dyan sa Blue Ribbon Committee? Dapat what is good for the goose is good for the gander. Di ba? Ganun lagi yung mga Inglesero. Bakit naman ganun? Dapat pinatestify nyo na. Kasi kung pinatestify nyo yun, di part of the records na yun ng Senado, ang sasabihin niya na naghatid siya ng pera sa kay Romualdez at sa bahay ni Bongbong at sa Malacanang. Ang sinasabi mo, whistleblower si Bongbong, that's not true. He admitted there was a U.S. State Department report saying that the corruption in the DPWH is massive. That's why he did that. At saka, yun na nga ang analysis ko na 3 years come, and then on the 4th year, look like a hero. Hero ba siya? Naniniwala ba kayo na posibleng makasuhan at makulong si Martin Romualdez? Pwede. Kasi bakit nila pinakasuhan si Revilla at pakulong nila? Bakit hindi? Diba, ICI also, yun lang ang problema kasi sabi nila i-livestream nila, hindi nila livestream. Kawawa yung ICI, sinabi ko na when I was in Europe, mag-resign na kayo, mga inutil kayo. Naiwan na lang ngayon si former Justice Andy Reyes. I mean, di naman siya makaresign, di ba? Di ba? Technically, that is already inutil. Anong nakikita niyong kalalabasan ng buong flood control hearings? Ang hearings na yun ng ICI, it was done to pacify us. That's why I said in the first place, ano yung ICI na yan? Si Bongbong din naman nag-appoint dyan. Siya naman namili ng mga tao. Sino una nag-resign? Di ba? Yung accountant? Yung accountant nag-resign Di ba? Ngayon, si Justice Reyes na lang naiwan. Because, how can I believe na yan? Kung si Justice Davide kaya nilagay mo doon, baka maniwala pa ako. Di ba? I'm nothing against Justice Reyes. Pero alam ko naman na former ES Bersamin also partly chose the members there, di ba? At tapos nadawit siya, si ES Bersamin, Chief Justice, nag-resign siya. Kasi gagawin siya sangkalan, di ba? Chopping board. Yeah, it's falling di ba? The boat is sinking. But diba? what are you seeing? May maganda bang kalalabasan lahat ito? Some Well, so people far, see reforms, something positive. Sabi nga, ko nga, at ni Dr. Winnie Munson, how can Bongbong reform when all these people around him are incapable of reform because he, as a leader, really doesn't want reform? Bongbong Marcos ran on the unity chu-chu-chu with Sara Duterte. That's why he won. I'm not friends with Sara Duterte. I've never met her except in my sala when she applied for registration of her local party. And I treated her there as petitioner even when she was mayor. And it's not true that kumakampi ako kay Sara Duterte. So hindi ka pro-Duterte. Hindi kasi yan ang sinasabi ng ilan. Paano ako mag-pro-Duterte? Nag-Leni ako. Tapos paano ako maging DDS na I fought Marcos all my life and my whole family, my brothers and sisters. Hanggang ngayon, yung kuya ko na heart surgeon, may marka pa ng Molotov bomb dito dahil sa Diliman Commune and First Quarter Stove. Hindi lang ako, Karen. Lahat ng mga kapatid ko sa UP, nag-aktivista kami against the dictatorship. 12 years old pa lang ako. I nearly went underground but I saw my mother crying in my dreams. So I took that bus at midnight and went home from Dumaguete. So, ang sinasabi ko, paano ako mag-DDS? Andun nga ako
kampanya kami against Marcos and against his warlord Armando Gustilo. O gusto nyo, kayo doon magkampanya. Eh, Namprel doon, tinututukan ng Armalite. Eh. O, so, we risked our lives and properties and liberty to fight for Cory Aquino nung nag-snap election. At na-appoint ako mayor ni President Cory, and I ran and I served up Cadiz City, which became a first-class city, with the surplus. When I entered there, third class, di sila makabayad ng sweldo eh. Ang point doon is, I was even appointed by Cory Aquino to reward me and my family for our fight against the dictatorship of Marcos. And not only me, she appointed my mother, Elvira Guanzon, to her previous position as board member because she resigned from the KBL when we already fought Marcos. Sa Cadiz, hindi yung kampanya lang kayo sa Facebook. Tutukan ng baril doon pag nag-eleksyon nung araw. So sa lahat ng pinagdaanan mo at ngayon abogado ka, ang tanong, ano nga ang posibleng reforma sa Pilipinas? Anong kabutihan ang pwede nating makita sa lahat ng ito? Pwede natin makita, pero I don't think makikita natin kung sila pa rin nandyan. He should change his cabinet. Oh, I have one question for Secretary Chu Laurel, which I did not mention in other shows. Why is it, Secretary Laurel, that this one bidder called Lead Agri has won all the biddings at more than 60% of the biddings for seedlings, rice seedlings, in the DA? Eh bakit ang Agri-Lead isang klaseng seedlings lang? Lahat, para sa lahat sa buong bansa, sila nananalo. Ibibigay nyo sa amin seedlings na hindi mabubuhay. Pag nanakaw po yan, Bureau of Customs. Oh, you check again if I am correct that the U.S. State Department also issued a comment that the Bureau of Customs is full of thieves. Well, not in that exact language, but that there's massive corruption. Grabe naman kayo. So, ang ano ko lang naman, ma'am, is maniniwala ba kayo na marireform ito ni BBM? Na siya pa rin ang presidente? Eh kung siya mismo, kina-question natin siya dahil sinabi ni Saldico na nag-kickback siya ng... O sinabi din ni Tang Chanko, he was witness to it, na sinabi niya na kinuha niyo na lahat. Sabi niya kay Martin eh. Ibig niya sabihin, kinuha niyo na lahat, wala na natira sa akin. Pag naririnig mo yung amounts, the houses, the mansions. Hindi, billion. Dati may pagnanakaw naman. Pinoy was Pinoy appointed me twice, ha? Bawat presidente may pagnanakaw naman. Lahat yan sila. Niwala ba ako wala? Pero Pino. May hiya, di ba? May hiya. Ito, mga walang hiya. Bongbong and Martin did not anticipate the hand of God. Magbaha. Kita ng mga tao. Sakita ngayon ng mga tao. Bilyon-bilyon pera nakalatag sa mesa ng DPWH. Habang ang mga tao halos maka-earn lang ng 30 pesos pagbebenta ng kung ano-ano para makabili lang ng bigas. Sabi niya, ba't ako laging galit? Alam niya, sakit na nga ng puso ko eh. When I wake up in the morning, pag galit ako, sumasakit puso ko. Kaya sinasabi ko, hindi na ako magalit ngayon kay Bongbong. Pero naman, ano naman ginagawa ng mga ito? Attorney, you've been called crazy by some sectors. Not I'm too bright for them. That's why they say I'm crazy. What do you mean I'm crazy? You know, crazy people go out in public without clothes. Those are the crazy people. Kayo crazy? And then when I wear clothes and I wear nice things, you say, yabang naman ito. Huwag nyo ako kakantihin kasi I have nothing to gain from all of this. Huwag nyo akong kalabanin ang tao na hindi nagnakaw, walang kailangan sa inyo. I'm crazy. I wrote 10 books. I have an article in the United Nations on the laws of violence against women in the Philippines. My books, the Anti-Sexual Harassment Act, is in the libraries of, listen carefully, people, Harvard, Stanford, UC Berkeley, and the National Library of Australia. Kayo, anong sinulat nyo na nailagay sa Harvard? You think I'm crazy? Crazy pa ako niyan, ha? Can you imagine ko hindi ako crazy? Tatakbo ka ba in 2028? Not some, many people, especially my followers and the people, they really are looking for a champion. I'm not saying it has to be me, right? I'm almost 70 years old.
But Posibleng tatakbo ka ba? I have no plans, Karen. I always say, I have no plans. And don't say I'm doing this because I want to run for senator. Gusto mo ba manalong presidente si Sara Duterte? Hindi sa gusto ko. But I also said that, I'm qualified to be a political analyst. After all, I was a politician in my mother's womb all the way to now. Oh, unlike some people, I'm saying she's the woman to beat. Look at the surveys, and not only the surveys, kasi Bisaya ako, Karen. Not that I want, but that the people also I mingle with will say the same thing. If you hold elections now, VP Sara will win. Palagay mo ba doon sa mga supporters ni Leni Robredo, merong kandidato na pwedeng tumalo sa kanya? Ang gusto ni Risa siya, para daw pag nag-unite daw sila lahat, kasama si BBM, why not? Ako naman parang, alam mo, okay lang sa akin mag-ambisyon kayo dyan eh. Pero yung ambisyon nyo na kain-suka kayo, I will comment. Dati, never again sa martial law, I'm consistent. I'm consistently anti-Marcos, I'm consistently anti-corruption, I'm consistently anti-EJK, I'm consistently West Philippine Sea is ours. I said that impeachment against Sara Duterte was rigged. It violated the right to due process, therefore unconstitutional, and hindi ako uto-uto ni Martin. And I objected to the way Digong was arrested by General Torre. Sa lahat ng nararamdaman mo, paninindigan mo, ano ang kailangan para bumuti ang bayan? Mag-resign na si BBM. Sabi nila same line na, you have to go to the top of it. Mag-resign na siya. He will not resign, so he has 2 years left. Kung may pwedeng gawin ang Pangulong Marcos Jr. sa last 2 years niya para mapabuti ang gobyerno, ano po yun? Number 1, lahat ng mga cabinet secretary na may issue, kagaya dyan mga sa customs, mga ganyan-ganyan, tanggalin niya, i-vet ng committee na hindi political, di ba? Isa. Tapos si Secretary Vince Dizon should make true his word na kahit si Sandro Marcos ang investigation, iakyat nila sa ombudsman. Number 3, si Sandro Marcos ipa-resign as majority leader kasi nakakasama yun sa image niya. Isa pa, yung budget na yan. Bakit yung may mga ano pa dyan, mga unprogrammed na funds? Para ano pa yan? Yan ang source ng pagdanakaw eh. Kasi yung budget talaga, they use that, Karen. They use that to loot our taxpayers' money. Nakakahiya. We're utang ng utang. Deficit spending kayo, I propose walang sweldo ang mga senador. Presidente, Vice President, Senador at Congressman. Walang sweldo. Bakit in Venezuela when they took over, kalahati na lang sweldo nila? Deficit na tayo eh. Tingnan mo yan pag walang sweldo, per diem lang bawat at upo mo dyan, babayaran kung di ba mag 100% na attendance yan. Kung may makukulong, may magbabago ba? Will it change? Ipakulong nyo na si Martin. Yun ang importante. Will that change? Siya naman talaga mastermind eh. Pakulong nyo na si Garjola. Ipakulong nyo na yung mga contractors na yan na may ebidensya naman kayo. Ang mga pahayag ni Guanzon ay may kaugnayan sa matagal ng kontrobersya na kinasasangkutan ng pamilya ni Representative Luistro, partikular ang pag-amin ni Luistro na itinago niya ang kanyang asawa matapos masangkot sa kasong panggagahasa. Bilang isang dating prosecutor at mambabatas, iginiit ni Guanzon na may mas mataas na moral at legal na pananagutan si Luistro. Sa panayam, binigyang diin ni Guanzon na hindi lamang ito usapin ng personal na relasyon, kundi ng integridad sa serbisyo publiko. Para sa kanya, ang diumano'y pagtatago sa isang taong may mabigat na kaso ay sapat na batayan upang questionin ang pananatili ni Luistro sa pwesto at maging ang kanyang pagiging miyembro ng legal profession. Si Representative Jervil Luistro ay kasalukuyang chairperson ng House Committee on Justice, ang komiteng humahawak sa mga pagdinig sa Kamara kaugnay ng mga inihaing impeachment laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, isang papel na lalong nagpapataas ng pamantayan ng pananagutan sa kanyang posisyon. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.